Sa loob ng 8 taon, never kong naranasan na suyuin ako. Mag-sorry sa akin. Ni kahit salitang I love you, sa chat lang niya sinasabi. Bilang babae, gusto ko rin naman na ginagawa yun sa akin. Ayoko nang magstay sa ganitong klase ng lalaki. Good provider nga, masipag, walang bisyo, pero ganito ako itrato. 31 na ako at 8 taon na kaming kasal ng asawa ko. Mabait naman siya, walang barkada, walang bisyo at trabaho bahay lang. Masipag rin siya sa gawaing bahay. May 2 kaming anak at okay naman ang pagsasama namin. Kaya lang nakakapagod din pala kapag ang partner mo hindi marunong mag-sorry at manuyo. Literal na natitiis niya ako ng ilang araw. Sa 8 taon ay ganun siya palagi na kapag nag-aaway kami. At nang makapag-work nga ako after 5 years dahil nga nang nanganak ako. Parang pakiramdam ko nakawala ako sa comfort zone ko dahil sa taong bahay lang ako. Matagal na kaming hindi nag-aaway, siguro mga almost a year na rin. Hanggang sa nito nga ay nag-away kami. Dahil ayaw niyang pumunta sa bahay namin ng mga kaibigan ko. Ilang araw kaming hindi nagkibuan hanggang sa ako na rin yung lumapit katulad ng dati. Then itong linggong to ay nag-away na naman kami. Buhat nun hanggang ngayon ay hindi niya pa rin ako kinikibo at sinusuyo. Ni hindi siya humingi ng sorry kahit na alam niyang kasalanan niya. Na sa loob ng 8 taon ay never kong naranasan sa kanya na suyuin ako or mag-sorry man lang sa akin. Ni kahit salitang I love you, halos sa chat lang niya sinasabi sa akin. Sa ganung pagtrato niya sa akin ay napapagod ako at nagsasawa. Na bilang babae, gusto ko rin naman ang ginagawa yun sa akin. Nakailang ulit ko na yung sinabi sa kanya pero ganun pa rin. Pakiramdam ko ngayon ay ubus na ako. Hindi na worth it na magstay pa ako. Kasi kahit i-flex sa social media ay wala rin. Valid ba tong nararamdaman ko? At ano ba yung kailangan kong gawin? Sana mabigyan niyo naman ako ng advice, Mamilen, kasi naiisip ko na ayaw ko nang magstay sa ganitong klase ng lalaki. Good provider nga, masipag, walang bisyo pero ganito ako itrato. Letter sender, Catherine ng Laguna. Nung mag-boyfriend pa lang ba kayo ay ganyan na siya? Kasi kung magkaiba kayo ng love language, bakit nagkaroon ng kasalan at 2 anak, di ba? Or epekto ng social media kaya yung insecurities mo umaatake? Or baka sa workplace mo na binabandera mo yung problema mo? Maigi sana kung matinong advice ang makuha mo. What if advice na maghanap ka na ng iba, wag ka na magstay dyan? Hindi na kinonsider yung good provider, walang bisyo, hindi mo barkada at masipag na asawa mo. Yung iba pa nga sa kanila ipapares ka pa kung kani-kanino. Ganun talaga magiging resulta, pagod at ubos na ubos ka. Let's say sige, kasi tayong mga babae, special treatment talaga yung want natin. Pero kung ganyang klase ang lalaking napili mong pakasalan at sa huli maghahanap ka ng wala sa kanya, na kesyo napapagod ka, sana simula pa lang kinilala mo na. Hindi ngayon na may 2 anak ka na. Kung napapagod ka, wala namang magagawa kung gusto mong kumawala. Pero para sa akin, hindi reasonable na iwan mo sa ganyang rason. Para sa akin ang reasonable lang ay yung cheater, yung walang bayag, mama's boy, nananakit. Baka mamaya iiwan mo, then hanapin mo sa iba yung wala sa kanya. Then ang nakita mo, sweet na cheater, sweet na mama's boy, sweet with the spice, Carino brutal. Sweet pero ikaw yung bumubuhay. Tapos sa huli sasabihin mo na okay na ako sa good provider, masipag, walang barkada at walang bisyo. So ang ending niyan sa malamang ibabalik ka. Baka naghahanap ka lang ng sakit ng ulo, Mima.